Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Pagkatapos i-host ang magagaling na men's basketball players sa buong mundo nitong 2023, ang pinakamahuhusay na men's volleyball naman ang pupunta sa Pilipinas. Nanalo ang Pilipinas na i-host ang Federation Internazionale de Volleyball o FIVB Men's World Championship na gaganapin mula Setyembre 12 hanggang 28 sa taong 2025. Pinangunahan ni Senadora Pia Cayetano at Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Suzara ang delegasyon ng Pilipinas sa isang opisyal na seremonya na ginanap sa FIVB General Headquarters sa Lausanne, Switzerland. Dineklara mismo ni FIVB President Dr. Ari Graca na ang kaisa-isang nanalo bilang host ng World Championship ay ang Pilipinas. Ibig sabihin, lahat ng 32 magagaling na men's team mula sa iba't ibang bansa ay maglalaro sa Pilipinas sa 2025. Kasama din sa delegasyon sina PNVF Secretary General Don Caringal, Vice President Richard Palau, Executive Director Marie-Louise Principe at Event Director Pauline Marie Ick. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Winalis ng National University ang University of the Philippines 25-21, 30-32, 25-17 at 25-19 sa pagpapatuloy ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Halimaw ang performance ni Vange Alinsug kung saan nakalikom ito ng 24 na puntos galing sa 20 attacks, 3 service aces at 1 block kasama pa ang 12 excellent receptions, habang ang dating most valuable player na si Belia Belen ay nag-ambag ng 21 puntos mula sa 18 attacks at 3 service aces kasama pa ang 14 na excellent receptions. Nanguna naman si Steph Bustrillo sa panig ng UP sa nagawa nitong 17 puntos habang nakakuha ng 9 na blocks si Pling Baclay. Sa panig naman ng men's volleyball, natalo ng National University ang University of the Philippines Fighting Maroons 25-23, 25-22 at 25-16. Pinangunahan ni Nico Almendras ang Bulldogs sa nagawa nitong 19 na puntos para buksan ng NU ang ikalawang round ng isang panalo. Nagdagdag naman ng 13 puntos si Jade Disquitado para sa Bulldogs at 11 puntos naman para kay Leo Aringo. Si Angelo Lagando ang nanguna sa UP sa nagawa nitong 14 na puntos habang nakascore ng 12 markers si Luis Gamban. Wala pa ring panalo ang Fighting Maroons sa loob ng 8 laro habang gumanda ang record ng NU sa 7-1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pelita Jaya Basketball Club ang panibagong koponan ni Justin Brownlee pagkatapos opisyal na i-anunsyo ng Indonesian team ang pagpirma ng Gilas Pilipinas naturalized player at Barangay Ginebra resident import. Pinoste ang pagdating ni Brownlee sa kanilang social media account at ang kanyang pagpunta sa media day ng koponan. Opisyal na sumali sa Pelita Jaya si Brownlee, isang 3-time champion ng Indonesia Basketball League o IBL na may basbas mula sa management ng Ginebra na kasalukuyang nasa kalagitnaan ng paglalaro sa PBA Philippine Cup. Kasalukuyang nasa ikalimang pwesto ang Pelita Jaya sa IBL at hindi bago ang koponan sa pagkuha ng serbisyo ng mga Pilipino katulad ni Coach Nat Canson at player Bong Ramos. Hindi rin bago sa Indonesia ang humugot ng mga PBA imports.
Isa na dito si 7-time best import na si Bobby Parks kung saan naglaro ito sa Aspak Jakarta noong 1990s. Masisilayan si Brownlee sa kanyang unang laro sa Pelita Jaya itong darating na Sabado laban sa Rans Simba. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.